Mapagpalang araw po, ano? Nandito na naman po tayo sa tahanan ni Kuya Ronnie at Ate Dorcas. Ang hari at reyna ng tahanan. Dito po tayo once a week, every Saturday. Ganitong oras po, 2:30 hanggang 3 o'clock. Nagsishare po ako sa kanila ng biblical teaching. Biblia po ito, ang salita ng Diyos, Biblia. Ang salita ng Diyos ay maganda po sa buhay ng tao yan. Especially pag mayroon kang problema. Pero dapat maging kaisipan natin, may problema ka, wala kang problema, dapat mas maibigin ka sa salita ng Diyos. Kasi mayroon kang buhay na nasa loob mo na hindi mo nakikita, na dapat mo siyang i-sustain. Kung paano mo sinusustain itong physical natin, kagaya kanina, kumain kami ni Kuya Romy at Dorcas at tanghalian. Para sa physical yon. Sabihin, kahit wala kang trabaho, nagtatrabaho ka, kailangan kumain ka sa physical. Pero yung buhay mo sa loob, yung spiritual life mo, kailangan meron din yun. At ang kailangan nun ay salita ng Diyos. Dito lamang natin matutagpuan sa Biblia. Halimbawa, nagiginig ka ng salita ng Diyos. Pag pinapapasok mo, ibig sabihin, pinakakain mo yung kaluluwa mo. So, pinalalakas mo yung katawan mo sa loob. Yung inner body. Ito, outside body ito eh. Meron tayong inner. Nangangailangan din yun ng pagkain. At ang pagkain yan, walang iba kundi yung salita ng Diyos, gaya na sinabi ni Jesus. Ngayon, okay, daanan natin to para makita ninyo. Nang nangangaral si Jesus dito sa ibabaw ng lupa, ito ang kanyang ginanggit. Sa 1:63, ganito ang mababasa. Ang banal na espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Dalawa din binanggit ni Jesus. Espiritu at tao. Ano yung nagbibigay buhay? Yung espiritu. Ano yung espiritu? Salita ng Diyos, Spirit. The Word of God is Spirit. Yun ang nagbibigay buhay sa tao. Okay, tuloy natin. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu at nakakapagbigay buhay. O, kita nyo? Mismo ang Panginoong Yesus nung araw, nangangaral siya. Yung kanyang salita nung araw, sabi niya, life giver. Yun. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. Okay? Bago tayo magpatuloy, tayo muna sandaling hihingi ng tulong sa Diyos. Panginoong Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isip ng bawat isa, ganon din ang mga manonood ng video ito. Ito po ang aming lubos na pagtitiwala sa iyo at kahilingan sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang bawat nakikinig dito sa salita ng Diyos, kagaya ng ginagawa natin, ay may bunga yan. Ang bunga niyan, tingnan natin. Ang tao kasi, di po ba ang tao mahilig sa hingi? Walang tao walang hilig sa ganyan. Ang sabi rito ni Pablo ay 9:23 ng unang Korinto. Ito
Ito ang mababasa. Unang Korinto 9:23. Ginagawa kong lahat ng ito sa ikakalaganap ng magandang balita upang makabahagi din ako ng mga pagpapala nito. Maliwanag ang sabi ni Pablo, ginagawa ko ito, yung pangangaral na salita ng Diyos sa mga tao. Ito'y pala, sabi niya, ito ay dahan ng pagpapala. At ako naman, sabi niya, nakikibahagi ako sa pagpapalang ito ng Diyos. Oh. Ang pagpapala ng Diyos, hindi natin nakikita yan. Hindi yan kagaya ng, eto po, fried chicken. Hindi ganon. Hindi natin nakikita yung blessing ng Diyos. Hindi natin nakikita. Pero pinadadama ng Diyos ang blessing niya. Anong blessing niya? Ayan, yung libreng hangin. Pagpapala yan. Hindi ka nagbabayad pero nakakahinga ka ng maluwag. Pero sa ospital, magpunta ka. Pag sinalpakan ka na lang ng oxygen, may bayad. Para makahinga ka ng maginawa. Pero may bayad. Di mo ba? Yan. Ito'y dahan ng pagpapala ng Diyos. At kung magbigay naman ng pagpapala ng Diyos, ang tawag po rito, unlimited. Unlimited ang kanyang pagpapala. Ibig sabihin, kung magbigay ang Diyos, yung pangangailangan mo talaga, masasapat. Masasapat. Hindi yung nagbigay ang Diyos, nakapiraso lang, hindi ganon. Tignan lang natin Ang sabi dito ay, dito sa Filipos 4:6, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Sa 19, at dahil kayo nakikis Jesus, ibibigay sa inyo ng Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo. Lahat. Mula sa kasaganahan ng kayamanan niya. Masagana pala ang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya lahat ng inihiling mo, kaibigan, ibibigay niya. Yan yung blessing. Blessing na binibigay ng Diyos sa ganitong mga pagkakataon. Halimbawa, sa loob ng bahay, anong tawag dito? Home Bible Study. Kapag nakikinig ka, andyan ang pagpapala ng Diyos. Yung kanyang blessing. Ano pa? Ang blessing ng Diyos ay hindi lang sa material na bagay. Baka akala nyo, material na bagay lang ang blessing ng Diyos. Hindi. Meron din siyang spiritual. Sandali, titignan natin Dito sa kasulatan, sabi niya ay sabi ni Pablo, ito nakasulat, tingnan lang natin sa ito, unang Timoteo 4:6. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, magiging
magiging mabuti kang alagad ni Kristo, Jesus, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay nito. At sa pagtuturo mo sa kanila, lalago ka rin sa pamamagitan ng katotohanan o salita ng Diyos, ng pananampalataya natin at sa tunay na haral na sinusunod mo. Ayan. Anong sabi niya? At sa pagtuturo mo sa kanila, lalago rin sa pamamagitan ng katotohanan ng pananampalataya natin. Yung pananampalataya natin, para kalaman. Di ba pag nagtanim ka ng halaman, paano lalago yan? Didiligin mo, o lagyan mo kaya ng fertilizer, para lalago yan. O naalala ko nung araw, nung elementary ako, ang pinaka-practical namin noon, gardening. Tatanim kami ng mga pechay, mustasa, ganon, mga lechugas. Paano gaganda yung garden mo? Lalagyan mo ng fertilizer. Ang teacher namin noon, ang ganito ginagawa niya eh. Lahat kami nag-aaral, magdala kami ng fertilizer. Pero hindi binibili ha. Tayo ng kabayo, bat manure, tayo ng kalabaw, tayo ng baka. Bahala ka sa kakukuha. Lahat kami, may dala kaming ganon. Bahala kayo, basta may dala kayo. Ang ginagawa niya, nilalagay niya sa isang lugar. Lalo na doon sa amin, mayroong mga kalibata sa kapapangan na bat manure, sinabi ni Kuya Romy. Dahil marami, magwalis ka lang. Ang dami. Yan, dinadala namin doon. May kabayo naman, pumupunta kami doon sa may kabayo, kumuha kami ng tayo ng kabayo. O, pagka pupunta ka naman sa bukid, may tayo ng kalabaw, tuyo na. O tayo ng kambing, yung bilog-bilog para pang rosaryo, ay, yung rosaryo, di ba ganyan? Beads. Ganun yung mga tayo ng kambing eh. O. Wag lang tayo ng baboy, babao. Ayan, dinadala namin doon. Iniipon niya. Yan, doon kami kumukuha ng fertilizer. Bago namin tatamnan yung garden, kukuha kami ng ganon. Mix namin. Bago namin lagyan ng mga tanim. Kung pechay, mustasa. Kaya pagka malalaki na yon, pwede namin yuwi yun. Kami mismo, pwede namin yuwi. Kaya yung maraming teacher doon sa aming eskwela, humingi sila. Okay lang naman yun, bigyan mo sila. Tanim mo lang yan eh. Yan. At doon ginagrado kami ng instructor namin. Yan. Para lumago ang pananampalataya ng tao, ganun din. Kailangan madiligan ka rin, kaibigan. Para lumago ang pananampalataya mo sa Diyos, sa pamamagitan ng pagkikinig ng Bible study. Hindi lang yung nakikinig, kundi pati yung nagtuturo ang nakikinabang. Kaya napakalaking benepisyo nito. Ano pa yung nakalagay dito? Sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Ito, ano pa ba nakalagay? Tingnan natin, ano? Ano yung binasa natin kanina? Unang Timoteo 4, no? Sa 6. So, lipat tayo
Ito, sa 13. Habang wala pa ako riyan, ang sabi ni Pablo kay Timoteo, gamitin mo ang panahon mo sa pagbabasa ng kasulatan sa mga tao, sa pangangaral at pagtuturo. Yan. So, ano sabi ni Pablo kay Timoteo? Basahin ng Biblia sa harap ng mga tao. Kaya pag nagba-Bible study ka, kailangan meron kang binabasang Biblia. Hindi po pwedeng yung wala kang Biblia. Kasi wala kang batayan. Abang wala pa ako riyan. Yan, Gamitin mo ang panahon mo sa pagbabasa ng kasulatan sa mga tao, sa pangangaral at pagtuturo. Kaya, hindi lang ikaw ang kumakain, at the same time, pati yung nakikinig sa'yo, pareho kayo nabubusog ng pagkain pangkaluluwa. Ibig sabihin, lumulusog ang pananampalataya mo sa Diyos. Umuusbong. Yung kaya nga sinabi ko sa inyo, nung nag-aaral ako, kumagamit ka ng mga natural fertilizer, tayo ng mga hayop. Kaya paglaki ng mga tanim namin, ang gaganda. Ang gaganda talaga. Talagang the best, kung sa salitang the best, isa sa mga the best na yung ginagawa namin. Kung minsan nga, gagawin namin, daon lang ang kukunin namin. Halimbawa, nagtanim ako ng pechay. Isang garden na mahaba yun Yung daon ng pechay, yung malalaki lang, ginugupit ko. Tapos may sinulid. Kaya tutusukin mo sa tingwalis. Kaya malambot lang yun Iuwi ko na, nabit-bit ko pa. Luluto mo lang yung si sardinas. Pamatay ng 1 kilong bigas sa panahon na yon. Sariwang gulay na pechay. Kaya kung minsan habang naglarang kami sa daan, bayaran ko na yan, 5 piso. 5 piso, ganyan kahaba yung Puro daon na yun. Magagandang daon. Isipin nyo yun? 5 piso. Sabi ko, hindi, pagkain namin ito Kaya, yumayabong yung pananampalataya natin sa Diyos. Ito yung nagpapatibay. Kumbaga, yung simento para tumibay, babasahin mo ng tubig. Habang dinidilig mo ng tubig yan, tumitibay. Ganyan din ang pananampalataya sa Diyos. Hindi kailangan, meron akong pananampalataya. Hindi pwedeng ganon. Kailangan yung pananampalataya mo, lumaki yun, kaibigan. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yung alaman, paano lalagyan? Diligan mo ng tubig. Lalagyan. Kaya ganun po ang pananampalataya natin sa Diyos. Yung pakikinig mo, yun ay daan ng pagpapala, at the same time, dahil pa ng kaligtasan. Bakit sinabing kaligtasan? Ang salita ng Diyos ay nagliligtas. Ano sabi ng isang mayaman? Panginoon, kahit hindi mo puntahan ang aking katulong, ang aking alila, sabihin mo lang. Ano sabi ni Jesus? Ito, malupit ang pananampalataya nito. Wala akong nakita sa lahi ni Jacob ng ganitong pananampalataya. Isipin nyo, sabi ni Jesus, pupunta ako doon, sabi ng mayaman, hindi na po. Sabihin nyo lang po, salita ng Diyos. Isipin nyo, halimbawa, ako yung mayaman.
Meron akong katulong may sakit. At dumating ang punto, nandun si Jesus. Sinabi ko, yung katulong ko, mayroong sakit. Oh. Ang sabi niya, halika, puntahan natin. Ang sagot ng amo, wag na. Sabihin mo lang. Ganun ang kanyang pananampalataya. Sabihin lang ni Jesus. So sinabi ni Jesus, o sige, umuwi ka na. Magaling na ang iyong katulong. Tinignan ng oras. Halimbawa, alas 12 ng tanghali. Umuwi yung amo. Dinatan niya yung katulong, magaling na. Tinanong ngayon, anong oras kang gumaling? Alas 12. Kung ano sinabi ni Jesus that time, kung alas 12 niya sinabi, yung alas 12 na yon, magaling yung kanyang katulong. Kasi paniwala ng kanyang amo, kahit hindi mo kahit hindi mo punta ng aking alila, katulong, sabihin mo lang. O ano yan? Malago ang kanyang pananampalataya, kaibigan. Kaya nung umuwi siya, kung anong oras sinabi ni Jesus, ganong oras siya gumaling. Amen. Kaya tayong mga tao po, yung pananampalataya natin, lumalaki yan, kaibigan. Lumalaki yan, nagbubunga yan. Kaya sabi ng Panginoong Yesus nung nangangaral siya dito sa ibabaw ng lupa, ang aking salita ay life giver. Isipin nyo, yung katulong hindi niya dala, yung amo hindi niya dala yung katulong niya, pero yung oras na yun, pinagaling siya ni Jesus. Amen. Kaya tayo pong mga tao, yan ang dahan ng pagpapala. Oh. Yan ang dahan ng pagpapala. Kaya, lagi po yung tatandahan. Lagi po may dahan ng pagpapala ang Diyos kapag nakikinig po kayo ng salita ng Diyos. Yun po yung way of blessing ng Diyos. Pag sinabing blessing, kumpleto ricados na po. Wala ka nang hahanapin, kaibigan. Kumbaga sa luto, nagluluto ka masarap na ulam, pag nilagay mo lahat ng ricado doon, at naluto yung niluluto mong ulam, bakit masarap? Kasi nilagay mo na lahat yung ricados. Ganyan din po sa Diyos. Ang salita ng Diyos, hindi ka na mangangailangan, kaibigan, ng anuman. Maniwala ka lang, kagaya ng katulong, ay kagaya ng amo, sa kanyang katulong. Naniwala siya kay Jesus. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin, na yung pagpapala mo, hindi namin nakikita yan, pero pinapadama mo sa amin. Maraming salamat po. Buksan mo ang mga puso at kaisipan ng bawat manood ng video nito. Sa pangalan ni Jesus, amen. Kaibigan, kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, isuko nyo na po. Panahon na po ng pagsuko natin sa Panginoong Yesu Cristo, sapagkat malapit na po dumating siya. Hallelujah. Kung meron ko yung Bible, pwede nyo po ako sundan dito. Kahit anong Bible po gamitin nyo, walang problema. Sige po, ito po inyong kaibigan kay Jesus, dasatahanan po tayo ni Kuya Ronnie at Ate Dorcas, dito sa Barangay 103. Songi, District 1, Tondo, Manila. God bless us all. Bye.